Si Hayato ay inampon ng kanyang lola matapos mawala ang kanyang mga magulang. Gayunpaman kapag siya ay namatay siya ay nag-iiwan sa kanya ng 5 ganap na masamang tao na sumasang-ayon na tumira sa kanya at pumalakpak sa kanya. Bago ito sa wakas ay kinaladkad ni Hayato ang kanyang bomb as pauwi upang tingnan ang kanyang bagong mana. Mas walang laman ang kafe kaysa sa iyong bank account kaya naisip niya na mas mabuting sirain ito at gawing parking lot. Naupo siya para i-enjoy ang katahimikan nang biglang bumukas ang isang batang babae sa kanyang tagumpay hindi na gaanong sekreto. Sinubukan ni Hayato na gawin ang bagay na Ginoo at tumakbo sa loob ngunit napunta siya sa isa pang jihad na tinanggal lamang ang kanyang makalangit na paghihigpit. Sapat na ang nakita ng mga mata ni Hayato para gisingin ang isang siringan ngunit patuloy lang siyang tumakbo sa isang plot bubble pagkatapos ng susunod. Gayunpaman inakala ng isa sa mga batang babae na siya ay isang magnanakaw at hinampas siya ng isang Diable Jambal na nagpatalsik sa kanyang asno. Maya-maya ay nagising siya at natagpuan ang kanyang sarili na nakatali ng mga babae sina Riho Oka Ami Shirajiko at Akane. Inalis nila ang hindi pagkakaunawaan at ipinaliwanag na nakatira sila ng kanyang lola at nagtatrabaho ng part-time sa kafe kaya itinuring nila ang kanyang pamilya. Si Hayato ay wala nito at sinabing maaari niya silang paalisin dahil siya ang may-ari ng lugar at sila ay mga estranghero. Sinubukan ni Oka na guilty trip siya dahil hindi niya nakita ang kanyang mga gramo sa loob ng 3 taon ngunit si Hayato ay naninindigan at iginiit na iniimpake nila ang kanilang mga tae at umalis. Ang mga batang babae ay nagdaos ng isang emergency na pagpupulong sa beach nag-iisip kung paano siya pipigilan na gawing parking lot ang kanilang minamahal na kafe at sip-in sila sa gilid ng bangkita. Iyon ay kapag si Riho ay nakaisip ng isang napakatalino na ideya. Sa pagitan ng 5 dump truck na kanilang iniimpake isa sa kanila ang dadalhin kay Hayato para magbago ang isip. Nagsisimula ang misyon nang magpakita si Oka sa kanyang silid na nakadamit ng isang kasambahay at nag-alok na ipagluto siya ng hapunan. Nakaamoy agad ng foul play si Hayato at binalaan siya nito na hindi magbabago ang isip nito lalo na kung plano nitong manatili sa PG-13. Gayunpaman iginiit niya na siya ay isang mahusay na host at nag-aalok na gawin siyang pilaf kaya pumayag siya ngunit humingi na lang ng pritong manok. Sa kasamaang palad naghahain si Oka ng ilang sikat na sinunog na manok na nagbibigay kay Hayato ng isa pang dahilan upang itapon ang mga ito. Sumenya si Riho kay Ami na subukang baguhin ang kanyang isip kaya't si Ami ay huminto bilang isang $2 na district coach ngunit si Hayato ay nananatiling hindi napahanga. Nang gabing iyon ang mga babae ay nagpipieste sa ilang uri ng mga sausage habang si Hayato ay nananatili sa kanyang matatamis na tinapay at nang malapit na siya sa magandang bahagi sinabi sa kanya ni Riho na handa na ang kanyang paliguan. Habang nagbabad si Hayato inaasahan niyang tambangan siya ng mga batang babae na sinusubukang gumawa ng isa pang walang pag-asa na pamamaraan ngunit sa kanyang sorpresa hinayaan nila siyang magbabad sa kapayapaan. Kapag tapos na siya lumabas siya para tingnan ang anumang nakakatawang negosyo nang mapansin niyang bumunot ng sigarilyo si Akane kaya ipinaalala niya sa kanya na bawal ang paninigarilyo sa kafe. Sinabihan siya ni Akane na mag-relax dahil chocolate bar lang ang mga ito ngunit sa palagay niya ay kakaiba na may pakialam siya sa nangyayari sa kafe dahil plano niyang sirain ito. Samantala bumalik si Riho sa kanyang mga pukana at sa pagkakataong ito inilalabas niya ang kanyang lihim na sandata si Shirajiko na lasing sa alak. Nang gabing iyon sinubukan ni Hayato na mahuli ang ilang syutay nang pumasok si Shirajiko sa kanyang silid handa na siyang buksan ang lahat ng kanyang 8 gate. Sa pagkakataong ito hindi na kinaya ni Hayato ang kasing laki ng meteor na pag-atake sa kanyang mga mata at muntik nang mabuksan ang isang taksil nang tumakbo si Ami itinapon palabas si Shirajiko at naghahanda na ipakilala si Hayato sa sakit. Kinaumagahan lumabas silang lahat para mag-almusal nang marinig nila ang pagtunog ng doorbell at ito pala ay ang mga inspector mula sa nagwawasak na kumpanya. Matapos tingnan ang paligid tiniyak nila kay Hayato na ang pagwasak sa kafe ay tiyak na paraan upang pumunta kaya't ang lalaki ay napunit ang tanda ng kafe. Gayunpaman nag-trigger ito sa alaala ni Hayato sa unang araw na binuksan niya at ng kanyang mga gramo ang kafe at kung gaano kahalaga ang pamilya. Pinigilan ni Hayato ang lalaki sa paghahagis ng sign-out at nang makita ng mga babae na may parte sa kanya na nagmamalasakit pa rin sa kafe sinabihan ni Ikan si Oka na ipagluto siya ng pilaf. Nang gabing iyon inalok siya ni Oka ng hapunan ngunit nang ipilit niyang huwag mamatay mula sa kanyang nakakalaso na pagluluto tiniyak niya sa kanya na pilaf ang tanging bagay na itinuro sa kanya ng kanyang lola na gawin.
Tinuruan siya ni Gramps dahil ito ang paborito niyang pagkain at gusto niyang i-enjoy niya ito kahit may nangyari sa kanya. Si Hayato ay sumuko at naghuhukay kung saan nag-trigger ng higit pang mga alaala na nagpapaluha sa kanya at isang bagong determinasyon. Pagkatapos tinawag niya ang lahat ng mga babae at tumingin sa mga ledger ng kafe. Kahit nabaon sila sa utang ibinalita niya na aalis siya ng 1 taon sa pag-aaral at magpapatakbo ng kafe sa lugar ng kanyang lola. Kaya pumayag ang mga babae na manatili at magtrabaho para sa kanya. Ngayong nasa pasok na silang lahat iminumungkahi ni Hayato na magtrabaho sila at hatiin ang mga gawain ngunit ang mga batang babae ay naglalabas ng bawat dahilan sa aklat mula sa pagsira ng mga kuko hanggang sa mababang asukal sa dugo at tumangging tumulong. Ibinunyag nila na ang kanyang lola ang nagluluto at naglilinis noong nabubuhay pa siya at inakusahan sila ni Hayato na dinala siya sa isang maagang libingan. Ang pagkakasala ay gumagana tulad ng isang anting-anting at sila sa wakas ay makapagtrabaho kahit na lahat sila ay sumipsip dito maliban kay Shirajiko. Si Hayato ay nagbabantay sinisigurado na hindi sila magkakagulo ngunit nang tingnan niya si Uka na naglilinis ng hagdan na sulyapan niya ang kanyang pribadong seksyon. Sinabi ni Raye kay Uka na mamimigay siya ng premium na content ng libre kaya nabigla si Uka dahilan para madulas siya at mahulog sa mukha ni Hayato ngunit idikit lang ang paa niya sa mukha nito. Nang maglaon sinubukan ni Hayato na tumulong sa paglalaban nang mahuli siya ni Uka gamit ang kanyang damit na panloob. Lahat ng mga babae ay nagtitipon para tawagin siyang scum ngunit nang sabihin niyang naka-underwear lang sila ang mga babae ay nagsimulang umapaw sa moldite na enerhiya at agad na sumuko si Hayato. Bilang parusa sa pagiging kilabot sinentensyahan siya ni Uka na linisin ang kafe ng mag-isa at habang nandoon siya napansin niya ang paboritong coffee meal ng kanyang lola na nag-trigger muli ng mga lumang alaala sa kanya. Lumitaw si Shirijiko at sinabihan siyang mag-ingat dito ngunit ipinaalala sa kanya ni Hayato na apo niya ito kaya tinuruan niya ito kung paano ito haharapin. Pagkatapos ay pinasasalamatan niya ito sa pagtulong sa iba pang mga babae na nagligtas sa kanya mula sa pagiging isa pang kwento ng Cinderella. Sinabi sa kanya ni Hayato na hindi niya kailangang maging formal sa kanya at hinihikayat siya na tretuhin siya bilang pamilya kaya masaya niyang inanyayahan siya sa hapunan ng pamilya. Lahat sila ay magtitipon para sa hapunan at napansin ni Ami ang mga puno ng cherry na namumulaklak at talagang nagsisimula itong pakiramdam tulad ng mga lumang panahon kasama si Lola. Noong gabing iyon nagbabad si Hayato sa paliguan nagtataka kung paanong hindi namatay sa frustration ang kanyang lola kanina nang maglakad si Uka na hubot-hubad. Inakusahan niya siya na hindi naglagay ng sign-up upang ipakita na ginagamit ito at nagpakita si Ami upang ibigay ang kanyang parusa. Nang maglaon tinawag ni Hayato ang lahat ng mga batang babae sa kape umaasang masanay ang kanyang mga kasanayan sa paggawa ng kape sa kanila. Ipinapalagay ng mga babae na malamang na maghain siya ng juice ng imburnal ngunit nananatiling kumpiyansa si Hayato mula nang hugasan niya ang kanyang lola ng 1,000 beses. Ibinuhos niya ang mga butil ng kape at sinimulan niyang ihanda ang pinakamasarap na kape na matitikman ng mga babae na nagpapaisip sa mga babae kung alam niya ba talaga ang kanyang ginagawa. Dumating ang sandali ng katotohanan at ang mga babae ay humigop bawat isa habang hinihintay ni Hayato na yumuko sila sa kanyang paanan at sambahin siya. Gayunpaman ang lasa ng kape ay napakahina kaya't lahat sila ay sumang-ayon na ang kape ay tiyak na mabibigo sa gayong tae-tasting kape. Nang gabing iyon naiwan si Hayato upang mag-practice ng kanyang kape ngunit walang silbi. Iyon ay ang paglakad ni Akane at naghulog ng sukli para bayaran ang kapeng ititimpla niya. Hinahamon siya ni Hayato na ipagtimpla siya ng 1 tasa ng kape pagkatapos tanggihan ang kanyang pagtatangka at kahit na siya ay isang spoiled brat tungkol dito inabutan siya ni Akane ng 1 tasa at umalis. Gayunpaman pagkatapos lamang ng isang paghigop pumunta si Hayato sa kanyang mesa at inamin na ginagawa niya ang mga ito tulad ng ginawa ng kanyang mga gramo at nakiusap sa kanya na turuan siya. Iniisip ni Akane na ang kanyang kama ay kaibig-ibig at sumang-ayon na dalhin siya sa bilis. Kinabukasan kinaladkad ni Hayato si Raye kasama niya upang gumawa ng ilang courtesy visit para ipaalam sa kanilang mga kasosyo sa negosyo na muli silang magbubukas. Siya ang matalinong pinili dahil ang lahat ay may masamang ugali o sadyang airhead lang. Tumungo sila sa unang kasosyo sa negosyo at nang ang mga salita ni Hayato ay tungkol sa mga reklamo ng kanyang lola pumasok si Raye humingi ng paumanhin para sa kanyang pagiging blockhead at ginayuma pa ang lalaki na bigyan sila ng mga diskwento sa ilang sandali.
Tumungo sila sa higit pang mga kasosyo sa negosyo at patuloy na nangunguna si Ryan na ginagawang parang isang walang kakayahan na pag-aaksaya ng mga chromosome si Hayato. Pagkatapos pinagalitan siya ni Hayato dahil sa pagtakbo ng kanyang bibig at hindi pagbibigay sa kanya ng anumang puwang upang lumiwanag, ngunit sinabi sa kanya ni Ryan na mayroon pa silang isa pang hinto. Pumunta sila sa isang dambana kung saan ipinaliwanag ni Ryan na palaging sinasabi ng kanyang lola na mag-ulat ng anumang bagong pakikipagsapalaran sa mga Diyos na ikinagulat ni Hayato dahil akala niya ay isa lamang itong walang laman na chatterbox. Tumugon si Ryan at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumasok dahil hindi siya gumagalang sa mga taong hinihingi nila ng tulong at hindi man lang nakayuko para ipakita iyon. Sa isang masamang desisyon malamang na ibagsak niya ang kape sa lupa. Naalala ni Hayato ang desisyon ng kanyang lola at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, determinadong bumalik sa lahat ng mga tindero at tretuhin sila ng may paggalang. Habang bumababa siya sa hagdan, tinawag siya ni Raya at sinilip ang kanyang panty bilang paghingi ng tawad sa sobrang pagmamatigas niya sa kanyang, ngunit napaatras siya dahil sa gulat at nahimatay. Inilabas ni Raya ang isang fortune paper na nagsasabing makakahanap siya ng romansa sa trabaho, ngunit napagpasyahan na dapat itong itapon dahil wala ng pag-asa si Hayato. Makalipas ang mga araw, patuloy na nag-aaway sina Hayato at Oka sa paglalaba, kaya nilapitan ni Raya si Hayato at sinabi sa kanya na hindi kayang makipag-away ng may-ari ng kafe sa kanyang mga empleyado dahil makakasama ito sa negosyo. Sinipsip ito ni Hayato at sinubukang lapitan si Oka habang nagsasampay ng damit, ngunit wala siyang maisip na paraan para mapaamo ang mabangis na hayop. Sumabad si Akane at nagmumungkahi na purihin lang siya, kaya nag-iipon siya ng hindi kapani-pani walang ngiti na kaya niyang pamahalaan at pinupuri ang pagsisikap nito sa paglalaba. Gayunpaman ibinato ni Oka ang kanyang tsinela sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay mukhang roadkill at pareho silang bumaba sa kanilang karaniwang rabid fights. Ang kanyang susunod na pagtatangka sa hapunan ay mas masahol pa habang pinupuri niya ang lahat ng pagkain maliban sa salad na si AKA lamang ang gumawa. Pagkatapos ng sakuna na iyon, umatras siya sa kape kung saan walang magandang sasabihin si Ilumot tungkol sa kanya. Nang umalis siya, tinawag ni Raya ang kanyang atensyon at hiniling sa kanya na ipaalam kay Oka na libre ang paliguan. Nang subukan ni Hayato na tawagan siya, hindi siya tumugon hanggang sa pumasok siya sa kanyang silid at matagpuan siya na naka-uniforme ng maid para sa kafe. Sinubukan ni Hayato na purihin siya, ngunit natapos na sabihin na ang uniforme ay maaaring makagambala sa kanyang malabo na mukha. Sa palagay niya ay malamang na nasira niya ang isa pang pagkakataon nang si Oka ay nakakagulat na nagpasalamat sa kanya para dito. Sinubukan ni Hayato na ipaalala sa kanya na tinawag lang niya itong krimen laban sa kalikasan, ngunit hindi ito alintana ni Oka dahil pinuri niya ang uniforme na ginawa niya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pangarap ay maging isang fashion designer at minsang sinabi sa kanya ni Grams na kahit na ang dila ni Hayato ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa kanyang utak, hindi siya nagsisinungaling. Sa pamamagitan nito, pinupuri niya ang kanyang kape at sa wakas ay nagbahagi sila ng isang magandang sandali hanggang sa lumitaw si Shirejuko nang wala saan at sinimulang sipsipin siya. Nalasing yata siya sa may laso na salad ni Oka, kaya kinunan sila ni Ami ng litrato para patunayan na culture degenerate si Hayato. Kinabukasan inanunsyo ni Hayato na sa wakas ay mabubuksan na nila ang kafe at tila nasa sabik silang lahat sa balita maliban kay Ami na kaina-hinalang tahimik. Hindi ito masyadong inisip ni Hayato at binigay sa kanilang lahat ang advance pay para sa kanilang trabaho sa kafe. Sinabi nila sa kanya na huwag lumampas ito dahil medyo sira na rin siya, kaya inihayag niya na nakikipag-ugnayan siya sa stock market at ang isa sa kanyang mga pamumuhunan ay nagsimulang mag-alis. Nang maglaon, pumunta si Hayato sa dalampasigan ng mag-isa nang lumapit si Ami sa kanya at tinanong siya kung bakit sa tingin niya ay naging maayos silang lahat. Naisip ni Hayato ang kanilang mga sinabi tungkol sa kanyang lola at napagtanto na malamang na pinaghahandaan sila ng kanyang lola para sa kanyang kamatayan. Nagpasalamat si Hayato kay Ami sa pagpaparamdam nito sa kanya. Nagulat siya na hindi lang siya basta-basta hanggang sa ihayag ni Ami na sa tingin niya ay siya ang dahilan kung bakit sila nagkakasundo. Ngayong nakumpirma na ni Hayato na tulala ang kanyang pakikitungo, sumabay na lang siya rito para hindi na siya magsimulang magdrama. Bago siya umalis, binalaan siya ni Ami na ang mga bagay na mahalaga sa kanya ay maaaring masira balang araw at humingi ng tawad kung siya ang may pananagutan. Ang masama pa nito, biglang ipinaalam sa kanya ni Shirajko na nabangkarote lang ang kumpanyang kanyang ipinuhunan.
Napagtanto ni Hayato na kailangan niyang alisin ang mga masasamang NFT na iyon ngunit ngayong sira ang kanyang computer wala na siyang magagawa. Kinabukasan naghahanda ang kafe na muling magbukas at sinabihan sila ni Hayato na ibigay ito sa kanilang pinakamahusay na pagkakataon ngayong sira na sila. Pinaalalahanan din siya ni Rye na manatiling nakatutok at composed kahit na ang isa sa mga customer ay bastos o masama. Dahil doon bumukas ang kafe at sa wakas ay nakuha na nila ang kanilang mga unang customer sa araw na iyon. Napupuri sila sa mga bagong uniforme ngunit dumating ang sandali ng katotohanan kapag inihain ni Uka ang kanilang kape at kinakabahan silang naghihintay sa kanilang mga reaksyon. Sa kabutihang palad ang mga lalaki ay nagkomento na ito ay medyo malapit sa orihinal at tinitiyak sa kanila na babalik sila para sa higit pa. Hindi nagtagal dumami na ang mga customer at abala ang mga babae sa pagseserve at pag-entertain. Gayunpaman ang lahat ay napupunta sa timog nang magpakita ang isang pamilyar na lalaking mukhang third at kinilala siya ni Hayato bilang isa sa mga dating pinagkakautangan ng kanyang lola na may hindi kapani-pani walang masamang ugali. Hinihingi ng lalaki ang kanilang pinakamahal na kape ngunit nang makilala niya na si Hayato ay apo ng matandang babae tinawag niya ito. Sinipsip ni Hayato ang kanyang pagkamuhi sa mukha ng weasel na si Grinch at yumuko pa siya upang bigyan ng respeto ang tulong na inaalok niya noon. Gayunpaman ang lalaki ay nagsimulang tuwang-tuwa sa kalunos-lunos na pag-ungol ng kanyang lola sa kanyang paanan dahilan upang halos ayusin ni Hayato ang kanyang mukha. Ngunit sa isang kagulat-gulat na twist talagang pinipigilan niya ang iba pang mga batang babae mula sa paghampas ng ilang kahulugan sa matandang galit. Biglang hinablot ng lalaki ang damit ni Shirajika at itinaas ito upang magreklamo tungkol sa kung gaano kadikit ang mga uniforme ngunit hinawakan ni Hayato ang kanyang maruruming mga kamay at sinabihan siyang ilabas ang kanyang puwet kung hindi ay demanda niya siya para sa panliligalig. Ang iba pang mga customer ay nag-aalok na tumayo bilang mga saksi laban sa kanya kaya ang third phase sa wakas ay nakuha ang mensahe at umalis na nagbabala na hindi pa ito tapos. Ang lahat ay huminahon at sinabi ni Hayato kay Shirajika na magwiwisik ng asin sa labas upang maalis ang masamang palatandaan at maghugas sa labas ng mga komento ng Shirajika na hindi nagbago si Hayato sa nakalipas na 15 taon. Lumipas ang susunod na linggo at patuloy na ginagawa ng team ang kanilang makakaya sa kafe ngunit paunti-unti ang mga customer na dumarating hanggang sa ganap na walang laman ang lugar. Sa hapunan ipinahayag ni Hayato na hati-hati ang kanyang plano para sa kanila para makapag-set up sila ng stall sa Cherry Blossom Festival. Sumangayon ng mga babae at iminumungkahi na i-update ang kanilang menu kaya iniwan ni Hayato ang mga babae sa gawain. Si Shirajika ay nagsimulang gumawa ng bagong recipe ng cookie gamit ang Cherry Blossom liquor ngunit agad na itinuro ni Hayato ang halatang pulang bandila. Tiniyak sa kanya ni Shirajika na ang alak ay sumangga kapag luto kaya ligtas para sa kahit na mga bata na makakain. Habang nagpapatuloy ang mga eksperimento pumasok si Raya at nagtanong kung ano ang maitutulong niya kaya pinamahalaan siya ni Hayato sa kafe habang wala siya tinawag siyang henyo ng pamamahala kaya umalis siya sa kanyang likuran. Pagkatapos niyang umalis sinabi sa kanya ni Shirajika na hindi niya akalain na magkakatrabaho sila ng ganito ngunit hindi siya naiintindihan ni Hayato at naisip niyang pinag-uusapan niya ang mga kwento mula sa kanyang lola. Sinabi sa kanya ni Shirajika na na-inspire siyang magluto ng isang kamangha-manghang amoy na minsan niyang naamoy sa isang restaurant noong siya ay maliit pa. Nang subukan ni Hayato na alamin kung ano ito ipinahayag niya na ito ay isang bagay na katulad ng kanyang pawis. Sinubukan ni Hayato na umatras mula sa baliw nang sabihin niya sa kanya na nagbibiro lang siya para gumaan ang loob niya. Habang siya ay nagbibiro tungkol sa pagbibiro at tumalon sa pawisan na tanga habang sinisimulan niya itong haburin na pagtanto niyang kahit papaano ay nalasing siya sa evaporated na alak at ngayon ay nakaupo na siya. Gayunpaman bumalik si Raya at inakusahan siya ng pagpapaalis sa kanya upang malasing niya si Shirajika at magpakatanga. Samantala natapos na ni Oka ang pagdaragdag ng mga huling pagpindot para sa mga uniforme ng kafe kabilang ang isang katugmang hairband nang sumalpok si Hayato at biglang kumuha ng isa. Dumating si Shirajika sa likuran niya kaya ginagamit niya ang mga bulaklak para i-sensor ang kanyang mga meteor ngunit sa kasamaang palad pinalipad siya ni Emmy para makakita ng libreng content. Nang makatakas si Hayato tumungo siya sa kafe at inalok siya ni AK ng recipe ng cookie na ginawa nila ni Grams bago siya namatay. Pinagalitan siya ni Hayato dahil hindi niya ito dinala kanina pero naisip niya yata na cute ang pagiging clueless nito.
Kinabukasan nag-set up si Hayato at ang mga babae sa festival at nagsimulang dumalo sa mga customer nang mapansin nila si Oka na naka-snooze mode at si Ami ay nagsabit ng tinapay sa kanyang bibig para mabanggan siya. Nakaramdam ng kakilakilabot si Moka na nakatulog siya sa trabaho kaya nagtungo siya sa banyo para maghugas ng mukha. Gayunpaman nang malapit na siyang bumalik nakasalubong niya ang ilang mga lalaki na nakakuha ng isang bagay para sa mga batang babae na nakauniporme. Sinusundan siya ng mga sim hanggang sa cafe stand umaasang mapasama siya sa kanila kaya tumakbo siya sa Hayato para sa proteksyon. Binalaan ni Hayato ang mga lalaki na umatras ngunit pinalaki nila siya at nakita lamang nila ang isang lalaking sukore kaya pinilit nilang manatili. Sa puntong ito nagdudulot ng eksena ang mga bozo kaya nagtipon-tipon ang iba pang may-ari ng tindahan para habulin sila. Nakikita ng mga lalaki na sila ay mas marami at hindi gusto at sa wakas ay umatras at bumalik ang kapayapaan sa pagdiriwang. Nang gabing iyon ipinagdiwang ni Hayato at ng mga babae kung gaano kahusay ang takbo ng negosyo nasa sabik na bumalik at durugin ito sa susunod na araw. Kinabukasan bumalik sa pista ang tatlo para mag-set up na laman lang na ang kanilang stall ay ginawang tambak ng basura. Hulaan ni Hayato na iyon ang mga snot-nosed bully na iyon mula noong nakaraang araw at lumalabas na ang pinuno ng Sinister 3 ay apo talaga ng kalaban ng kafe. Ang iba pang mga vendor ay nag-aalok na pumasok at maglinis para sa muling pagbubukas ngunit si Hayato ay tumanggi at nag-withdraw ng kanilang stall na ayaw na silang magdulot ng anumang gulo. Ang trio ay bumalik sa kafe nang huminto si AKA at humingi ng paumanhin sa pasimula ng lahat ng kaguluhang ito. Tiniyak ni Hayato sa kanya na hindi niya kasalanan at humingi pa ng tulong sa kanya para mailigtas ang sitwasyon. Pagbalik sa kafe pinaganda ni Oka ang lumang food cart ng kanyang lola at ganoon din bumalik na sila sa negosyo. Sinabi niya kay AKA na magkaroon ng kamalayan si Riho sa social media habang binibigyan niya si Ami ng isang espesyal na gawain. Sa gabing iyon dinagsa ang cart ng napakaraming bisita salamat sa dalubhasang marketing sa social media ni Riho. Para naman kay Ami ang kanyang dalawang magkasalungat na brain cell sa wakas ay nagamit ng siya ay naging isang human delivery bike at patuloy na nagdadala ng mga sariwang supply mula sa kafe. Pagkatapos magtapos ng araw matamlay na hinatak ni Hayato pabalik ang cart kasama ang mga babae hanggang sa makaharap nila ang tatlong bully. Karaniwang inamin ng mga lalaki na ibinasura nila ang kanilang stall sa pagdiriwang at nang subukang tumayo ni Hayato sa kanya ang malaking lalaki ay nagdek sa kanya ng liwanag ng araw. Gayunpaman inanunsyo ni Hayato na mayroon na silang dahilan para sa pagtatanggol sa sarili at senyales kay Ami na gawin ang kanyang bagay. Lumilipad ang batang babae kasama ang sipa ng Mortal Kombat na iyon na naghahatid ng walang kamali-mali na tagumpay laban sa unang natalo. Ang isa pang lalaki ay nagmamadaling pumasok upang kunin siya ngunit natugunan ang parehong kapalaran na iniiwan ang malaking lalaki sa huli. Gayunpaman nagsimulang maubusan ng gas si Ami salamat sa paggugol ng buong araw bilang isang nagsasalitang asno. Sinubukan ni Fatso na indayog siya ngunit inilunsad ni Ami ang kanyang mga flower missiles upang makaabala sa kanya at natapos ito sa isang makinis na uppercut. Sa wakas ay nakuha na ng mga lalaki ang mensahe ngunit bago sila umalis tinitiyak ni Hayato na babalaan sila na mas mapanganib pa si Oka kaysa kay Ami. Tumakbo ang mga lalaki sa takot at ibinunyag ni Hayato na naitala niya ang buong bagay at sisiguraduhin niyang hindi na sila muling guguluhin. Habang matagumpay na tumatakbo ang kuweba pinuri ni Shirajuko si Hayato sa pag-arte niya na parang may-ari ng kafe. Ngayon mas maagang pumasok si Raya kaysa sa karaniwan at sabik siyang tumulong sa mga customer. Nang gabing iyon ay pinag-usapan ng mga babae kung gaano naging abala ang kafe at binabalaan ng isang con aide si Raya na huwag subukan ng husto na ikinagulat niya. Pagkatapos habang tulog ang lahat ng mga babae nakita ni Hayato si Raya na gumagawa ng content para sa social media ng kafe. Sa wakas ay nagtanong siya kung bakit siya nagtatrabaho hanggang sa mamatay at ibinunyag niya na iniligtas siya ng kafe kaya gusto niyang gawin ang lahat para dito. Hindi alam ni Hayato kung ano ang pinagsasabi niya pero sinabihan niya itong huwag mag-overtime dahil break pa sila. Gayunpaman nag-trigger ito sa mga traumatikong alaala ni Raya na hindi maganda ang pakikitungo ng kanyang ina. Nagsimula siyang mabigla sa pag-aakalang si Hayato ay nangangahulugan na siya ay isang kahihiyan ngunit pinatahimik siya nito at tinitiyak sa kanya na kaya niyang mabuhay ng simple para sa kanyang sarili. Kinikilala ni Raya ang mga salitang ito tulad ng sinabi sa kanya ng kanyang lola at napaluha siya habang nangako si Hayato na aalagaan siya.
Kapag siya ay umalis si Raya ay nagsimulang magtaka kung ang kanyang fortune paper ay hindi masyadong mali pagkatapos ng lahat. Kinabukasan nagtipon ang harem upang pag-usapan ang mga bagong plano para sa kafe ngunit sinabi ng isang con aide na ipaubayan niya ang mga ito dahil may iba pa siyang gagawin. Nang tanungin ni Hayato kung tungkol saan iyon ipinaliwanag ng mga babae na mayroon siyang mga konsyerto kasama ang kanyang banda ngunit sa ilang kadahilanan hindi niya pinahintulutan silang manood ng kanyang mga pagtatanghal. Iminumungkahi ni Raya na maaaring siya lang talaga ang katrabaho ni Johnny ngunit ipinapalagay ni Hayato na ang kanyang banda ay hindi sapat. Nang maglaon bumili si Hayato ng bagong toaster para sa kafe nang marinig niya ang ilang mga batang babae na nag-uusap tungkol sa kung gaano kahusay ang banda ng isang con aide. Siya ay nagpasya na tingnan ang mga ito para sa kanyang sarili at nagulat na makita ang isang napakalaking pulutong ng mga tagahanga tombo out sa kahangahangang pagganap ng isang con aide. Pagkatapos ng palabas ang isang con aide ay hindi nakipaghang kasama ang iba pang miyembro ng banda para makakain siya ng hapunan kasama ang kanyang pamilya ngunit nang siya ay umalis ay nakasalubong niya si Hayato. Sa unang pagkakataon ng isang con aide ay lubos na natarante nang matuklasan niyang nakita ni Hayato ang buong palabas. Walang pag-aalinlangan si Hayato na kutsain siya tungkol sa kung paano magmumula ang madamdaming liriko mula sa isang masusubukang emo na babae at sa sandaling ito wala siyang balikan. Sa pagbabalik tinanong ni Hayato kung bakit niya inilalayo ang kanyang banda sa mga babae kaya ipinaliwanag ng isang con aide na parang dinadala ang iyong mga anak sa trabaho na nakakahiya para sa kanya. Pinuri siya ni Hayato sa pagkakaroon ng pangarap at ipinangako na pananatilihin niya ang kafe upang maisakatuparan niya ang kanyang mga pangarap ngunit iginiit ng isang con aide na talagang hindi siya mahilig sa anumang bagay. Kalokohan ang tawag ni Hayato dahil walang ordinaryong emo na bata ang makakagalaw sa mga tao sa kanilang pagkanta kaya bumili siya ng CD na antig ang isang con aide sa kanyang mga salita hanggang sa sinimulan niyang punahin ang kanilang bastos na pangalan ng banda at bumalik sila sa pagtatalo. Makalipas ang isang linggo nag-enjoy ang mga babae sa isang hapon tungkol kay Hayato at nagsimulang talakayin kung gaano kakatwang si Hayato ay hindi na face ng mga hubad na babae. Iminumungkahi ni Shirajiko na ito ay dahil lamang wala sa mga hubad na babae ang sumubok na kumilos sa kanya at lahat ay tumahimik. Dahil walang may pusong magsabi ng totoo sa lasing na lecture iniiba nila ang usapan kung sino ang mapapangasawa ni Hayato. Isa-isang sinabi ng mga babae na papasa sila maliban sa isang con aide na nakakagulat na hindi iniisip ang ideya. Sumugod si Emmy at sinabing mas gugustuhin niyang labanan ang krimen kasama siya at ipinakita sa kanila ang kanyang mga bagong galaw nang dumating si Hayato at naging dummy niya sa pagsasanay. Sa wakas ay sumailalim si Hayato sa kanyang solo leveling at sinubukang isekay si Emmy sa mundong ito. Makalipas ang ilang araw umuwi si Raya at narinig niyang sinabi ni Shirajiko kay Hayato na masyadong malaki ang gamit niya para magkasya sa loob. Ipinagpalagay ni Raya ang pinakamasama at nag-bust in upang pigilan sila sa pagpunta pa nang wala siya ngunit natuklasan niyang gumagawa lang sila ng mga sandwich. Kinukutya siya ni Raya kung gaano kahirap ang kanyang mga sandwich ngunit pinuri siya ni Shirajiko sa pagsisikap niya na nagpapasaya sa kanya. Nagtataka si Raya kung bakit natutuwa siya sa papuri nito at binigyan din siya nito dahilan para tapikin niya ang ulo nito bilang pasasalamat. Samantala sinubukan ni Emmy na magsanay ng kanyang laro sa karera ngunit dahil ito ang maling anime walang gumagana habang si Aoko ay nagtataka kung bakit siya natigil sa tulala ngayon. Pagbalik sa bahay nagsimulang magselos si Raya sa pagsasama-sama ng sandwich ni Shirajiko at Hayato at pumasok upang magmungkahi ng bagong recipe. Iginiit ni Shirajiko na mas gusto ng mga customer ang orihinal na recipe ni Graham ngunit iginiit ni Raya na dapat silang sumubok ng bago para sa pagbabago. Nagsimulang pumanig si Hayato kay Raya na nag-alok kay Shirajiko kaya nag-aalok siya na gawin siya ng ilan sa pinakamagagandang sandwich ni Graham upang patunayan na mali siya. Dahil doon nagpasya si Raya na gumawa din ng kanyang bagong recipe kaya sa wakas ay napilitan kaming magpasya. Kapag tapos na silang lahat binigay nila sa kanya ang kanilang mga sandwich para sa paghusga ngunit si Hayato ay patuloy lang sa pag-chalk down sa kanyang sariling mga kabiguan na sinasabing maiwasan ang pag-aaksaya. Kapag siya ay tapos na sinabi niya na siya ay masyadong busog upang subukan ang alinman sa kanila at iniiwan ito sa iba pang mga babae upang magpasya habang siya ay nakahiga. At sa wakas ay pinuri ni Raya at Shirajiko ang isa't isa habang si Ami ay natigil sa kakilakilabot na kabiguan ni Hayato na nakakagulat.
Kinabukasan nagsimulang kumilos si Emmy na matino kaya tinawag ni Oka ang atensyon ni Hayato sa kakaibang bagay na iyon at nagmungkahi na dalhin siya sa ospital. Sinabi sa kanya ni Hayato na nag-overreact siya at mas gusto niyang tumuon sa pag-set up ng kanyang bagong laptop at telepono. Gayunpaman sa ibang pagkakataon sa kafe nag-aalok si Emmy na maglinis ng mga pinggan at sa wakas ay inamin ni Hayato na maaaring may tumor siya. Noon ibinunyag ni Akane na natalo si Emmy sa kanyang huling laban sa Carrot na marahil ang dahilan. Pagbalik sa bahay hinarap ni Hayato si Ami tungkol sa kanyang pagkawala at inamin niya na pagkatapos niyang matalo sinabi sa kanya ng kanyang instructor na may mga bagay na imposible kahit anong gawin mo. Lumitaw si Bukov at sinubukan siyang pasayahin ngunit binalaan siya ni Hayato na huwag magbigay ng hindi makatutuhanang payo at sinabihan siyang subukan ang ibang mga diskarte sa halip. Sumangayon si Emmy at ibinunyag na sinubukan niya ang karera sa kalagitnaan ng laban at nataman ito sa ulo at doon napagtanto ni Oka na natalo siya sa sarili niyang katangahan. Sinasabi lang ni Hayato sa utak ng Gisantes na patuloy na subukan ang kanyang makakaya. Sa kasamaang palad pinagsisihan ni Hayato ang payo na iyon nang walang kabuluhang ibinaba ni Ami ang kanyang dumbbell sa kanyang laptop. Sa pagkakataong ito ang galit ni Hayato ay naging pula ang kanyang mukha kaya't inalok ni Ami ang kanyang mga melon bilang kapalit at si Hayato ay talagang nahuli niya ito at pinisil ngunit wala itong nagawa para sa kanya. Laking gulat ni Oka sa reaksyon ni Hayato kaya nalaglag niya ang dumbbell sa kanyang telepono kaya hinabol siya ni Hayato at hiniling na pisilin din ang kanyang mga buto ng ubas. Makalipas ang ilang araw napansin ni Hayato ang kakaibang kilos ng mga babae sa kafe at halos hindi nila hinaila ang kanilang timbang. Nang tanungin niya si Rai kung bakit wala siya sa kafe nakita niyang naghuhubad sina Oka at Akane at kumuha ng tsinela sa mukha para dito. Sa kabila ng kanyang pagbisita hindi pa rin lumalabas ang mga babae at nang magsara ang kafe napagtanto ni Hayato na ang mga babae ay mga part-timer lang ibig sabihin wala silang utang na loob sa kafe ng anumang loyalty dahil hindi naman sila tunay na pamilya. Plano niyang linawin iyon sa hapunan ngunit nang pumasok siya sa bahay hinagisan siya ng mga babae ng isang sorpresang 2 buwang anibersaryo para sa kafe. Aaminin nilang lahat kung bakit kakaiba ang kinikilos nila buong araw at kinailangan pang maghubad ni Akane at Oka dahil iyon lang ang nakaka-distract para ilihis ang kanyang mga mata sa kanilang paghahanda. Lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya sa pagpayag sa kanila na manatili doon at si Hayato ay naantig sa kanilang kilos ngunit habang patuloy silang naglalako. Patuloy na naglalaro si Edkane ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Kapag lumabas siya para kunin mukhang malungkot siya sa kinalabasan. Sa susunod na ilang linggo nagsimulang kumilos si Edkane na maganda at ina na hindi karaniwan para sa kanya. Isang umaga nahanap niya si Hayato na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa kape na nagpapaalala sa kanya kung gaano nagtrabaho ang kanyang lola upang panatilihing pareho ang kalidad ng kanyang kape. Tinanong niya ito kung ano ang gumugulo sa isip niya at sinabi na kung balak na daw ba niya na umalis sa kape. Nagulat siya na naisip niya ito sa wakas ay inamin niya na lilipat siya sa linggong iyon dahil sa mga pangyayari sa pamilya. Pagkatapos ay inalok niya ang kanyang mga melon para sa isang pisil ngunit nang walang reaksyon si Hayato sinabi niya sa kanya na hindi palalampasan ng kanyang mga tagahanga ang pagkakataon noong siya ay nasa banda. Nakuha ni Hayato ang past tense at napagtanto na itinigil na rin niya iyon kaya sa halip na kunin ang libreng pagpisil hiniling niya itong makipag-date. Nang maglaon sinabi ni Oket sa iba pang mga babae ang tungkol sa kanilang date at nagtataka sila kung ano ang nangyayari habang si Ami ay nakatingin sa malayo na may kaoy na hinala. Si Hayato at Edkane ay nagtungo sa kanilang date ngunit ito na lang pala ang huling pagkakataon ni Hayato na i-squeeze ang lahat ng impormasyon tungkol sa coffee making out sa kanya. Habang tinatanong siya nito naaalala niya ang mga gramo nito na nagsasabi sa kanya na kailangang ilagay ng coffee maker ang kanyang puso sa kape na nangangahulugang dapat niyang sabihin palagi kung ano ang nasa isip niya. Pagbalik sa bahay hindi na nakaimik si Andy at sinabi sa mga babae ang narinig niyang sinabi ni Edkane kay Hayato na aalis na siya. Samantala bumalik sina Hayato at Edkane sa kape at hiniling ni Hayato sa kanya na maghanda ng huling tasa ng kape para sa kanya. Habang ginagawa niya ito tinanong niya si Hayato kung bakit hindi niya tinanong kung bakit siya lilipat sa bahay kaya sinabi niya na nasa kanya na ibahagi ito kung gusto niya. Sa pamamagitan nito ipinaliwanag ni Edkane na nagmula siya sa isang kagalang-galang na pamilya sa negosyong pangkalakal ngunit dahil namatay ang kanyang ama noong bata pa siya ang naging buhok sa negosyo.
Ngayon ay kailangan niyang sumali sa kumpanya, kumuha ng asawa at gumawa ng tagapagmana. Nang malaman niya ang kanyang kapalaran, nakiusap siya sa kanyang ina na hayaan siyang magkaroon ng 1 taon upang mamuhay sa gusto niya, ngunit ngayong tapos na ang kanyang oras, masaya siyang bumalik at gampanan ang kanyang tungkulin. Humigop ng 1 beses si Hayato ng kanyang kape at sinabihan siyang tiyak na nakikipag-chat siya dahil ang kanyang kape ay nakakatakot. Sa sandaling iyon, ang mga batang babae ay pumasok at nagmakaawa kay Ed Kane na huwag umalis, kaya naaalala ni Ed Kane ang mga gramo na tinitiyak sa kanya na may gagawin siya sa kanyang sitwasyon pagdating ng panahon. Ngayong wala na siya, bumaling si Ed Kane kay Hayato at nakiusap sa kanya na gawin ang isang bagay sa kanyang lugar at pumayag siya. Makalipas ang ilang araw, ang nanay ni Ed Kane ay nakaupo kasama nila sa kafe at nag-iisip kung ano ang negosyo ng isang may-ari ng kafe sa kanya, ngunit kapag oras na para magsalita si Hayato, sinabi lang niya sa kanya na may sasabihin si Ed Kane sa kanya. Sinubukan ni Ed Kane na hilingin sa akin ang oras na wala ako sa bahay, ngunit agad itong isinara ng kanyang ina at inakusahan siya ng pag-aaksaya ng kanyang buhay na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya nawala ng pag-asa na hindi man lang siya nakapagtimpla ng tsaa. Tinanong ni Hayato si Ed Kane kung bakit hindi niya ipinagtatanggol ang sarili at gumanti si Ed Kane at ipinaalala sa kanya na may gagawin siya para sa kanya. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Hayato dahil sa hindi niya kayang panindigan ang sarili niyang buhay at iminumungkahi pa niya mas mabuting umuwi na siya. Sa wakas ay napatigil at lumingon si Ed Kane sa kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito nag-aalok lang siya na ipagtimpla siya ng 1 tasa ng kape. Samantala si Emmy ay nagulat sa iba pang mga batang babae na si Hayato ay nagkulang sa misyon at sinabi kay Ed Kane na huminto upang sila ay magkaisa na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Bumalik sa kafe, pinaghahain ni Ed Kane ang kanyang ina ng kape habang ipinaliwanag ni Hayato na natutunan niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kape mula sa kanya. Nang sa wakas ay humigop ang kanyang ina, inamin niya na talagang masarap ang kape at pumayag na manatili ang kanyang anak. Gayunpaman, habang binabalot nila ang mga bagay-bagay, ang mga batang babae ay pumasok at iginiit na hayaan niya si Ed Kane na manatili na inihagis si Hayato sa gilid sa proseso. Sinabi ni Ed Kane sa kanila ang magandang balita, kaya sa wakas ay huminahon na sila, ngunit huli na ang lahat para kay Hayato na bagong footmat ng kafe. Habang papaalis ang nanay ni Ed Kane, sinabi niya kay Ed Kane na pinaalis na niya ang arranged marriage, ngunit bilang kapalit mas mabuting huwag mawala sa kanyang anak ang lalaking gusto niya sa natitirang bahagi ng kompetisyon. Nang maglaon, nahanap ni Ed Kane si Hayato sa gilid ng tubig, niyakap siya at nangakong ipagtitimpla siya ng kape para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang linggo, ibinigay ni Hayato sa mga babae ang kanilang mga sweldo para sa buwan at sinabi sa kanila na mayroon siyang mahalagang anunsyo. Ang mga batang babae ay agad na nagsimulang mangarap ng kanilang mga plano para sa bakasyon sa Tag-Araw, hanggang sa mabalitaan ni Hayato na hindi sila magkakaroon nito salamat sa kanyang napakatalino na ideya na magbukas ng isang kubo sa beach. Samantala, humingi ng paumanhin si Ed Kane sa kanyang mga miyembro ng banda para sa pagtigil, ngunit sinabi nila sa kanya na masaya lang silang bumalik siya at sa wakas ay tinanggap ang kanyang mungkahi na baguhin ang pangalan ng banda. Pagbalik sa bahay, ipinagpatuloy ni Hayato ang pakikipag-usap sa mga babae at ipinaalam sa kanila na dahil mahal ang pagtatayo ng kubo sa tabing dagat, lahat sila ay tataya. Iminumungkahi ni Shirejiko na gumawa ng watermelon parfait para sa menu habang nagpapakita si Oka sa kanyang iminungkahing beach uniform. Naguguluhan si Hayato sa kawalan ng censorship at nang makita ito ni Rai ay galit siyang bumagyo. Iisipin nilang lahat na galit siya sa paglalaroan nila, ngunit lumabas na lang siya para isuot ang kanyang swimsuit para sumali sa panunokso. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng impyerno ay nawala at maging si Shirejiko ay sumali sa kompetisyon gamit ang kanyang natural na bodysuit, habang si Ami ay nananatiling himatayan dahil sa gutom. Bumalik si Ed Kane mula sa pagsasanay sa banda upang hanapin ang kaguluhan, ngunit hindi siya kumikibo dahil gusto lang niyang sabihin kay Hayato na pinalitan niya ang pangalan ng banda tulad ng gusto niya. Nang maglaon, na pagtanto ni Oka at Ed Kane na maaaring may damdamin si Ed Kane para sa kanya na nagdulot ng higit na kompetisyon. Kinabukasan, iginiit ni Ryan na kumuha sila ng mga larawan ng produkto para sa bagong beach hut, kaya ginawa ni Shirejiko ang kanyang mahika at si Hayato ang naatasang kumuha ng tamang larawan bago ito lumunin ni Oka.
Hinayaan ni Hayato na makuha ng kanyang pagiging perpekto ang pinakamahusay sa kanya at halos hindi nakakakuha ng dalawang larawan mula dito bago magsimulang magloko at si Oka ay nagsimulang kumain. Nang tanungin ni Hayato si Shirijiko kung maaari siyang gumawa ng isa pa ipinaliwanag niya na wala na silang pakwan kaya gumawa si Raya ng isang bagong plano. Lahat ng mga babae ay naglalabas ng kanilang mga uniforme sa kafe at nag-post para sa mga larawan sa website. Gayunpaman hindi nagtagal na wala ng focus si Ami at tumakbo sa karagatan upang magsaya. Nagpa siya ang ibang mga babae na makisaya at sumama sa kanya sa tubig at habang naglalambingan silang lahat sa wakas ay nakuhanan sila ni Hayato ng magandang larawan na magkasama. Makalipas ang ilang linggo binuksan nila ang kubo sa tabing dagat at talagang naging maayos ang negosyo salamat sa malokong larawan kasama si Ami. Ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay huminto upang sumuporta at ang lahat ay tila nagsasaya maliban kay Raya na patuloy na nagtatrabaho sa kanyang puwet na parang dapat bayaran ang renta. Pagkaraan ng ilang sandali napansin niya si Edkay na nagiging chummy kay Hayato at pinuntahan niya sila para sa pagpapabeya ngunit tiniyak ni Hayato na pinag-uusapan nila kung paano mas mabilis na mailabas ang mga order. Humingi ng paumanhin si Edkane sa hindi niya pagtulong sa mga mesa ngunit si Raya ay pumutol at sinabihan siyang puntahan ito kung alam niya ngunit nang subukan ni Hayato na alamin kung bakit siya naiirite bigla siyang nahihilo at halos madapa. Iginiit niya na ayos lang siya at sinusubukang bumalik sa trabaho ngunit sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang nahimatay. Habang siya ay nasa labas siya ay nagkaroon ng bangungot tungkol sa pagiging inabandona at nang magising siya at matagpuan ang kanyang sarili sa buong Hayato ipinaliwanag niya na siya ay nagkaroon ng banayad na heat stroke dahil siya ay labis na nagtrabaho at hindi nakainom ng sapat na tubig. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang labis na paggawa na nagpapaisip sa kanya na siya ay nagiging istorbo muli ngunit tinitiyak niya sa kanya na talagang nag-aalala siya para sa kanya. Dahil doon humingi siya ng tawad at nangakong mag-iingat sa susunod. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na manatili ng kaunting panahon sa kanya at para sa isa pang pabor. Nagkataon na dumaan si Edkane nang marinig niya si Raya na humingi sa kanya ng tawad kay Edkane para sa kanya. Kinabukasan nagpatuloy si Raya sa beach hut na mas mabuti ang pakiramdam kaya sinabi sa kanya ni Shirajuko na talagang nag-aalala si Hayato sa kanya nang siya ay bumagsak. Naantig si Raya at pinuntahan siya at nakita siyang dinagsa ng mga hot beach babes. She jealously swats them away na parang langaw at ngumunguya kay Hayato dahil sa pagkawala ng focus. Samantala pinangangasiwaan ni Edkane ang pangunahing kafe kasama si Oka ngunit salamat sa tagumpay ng beach hut walang nagpapakita. Dahil sa inip nag-alok si Edkane na turuan si Oka kung paano gumawa ng kape at tinanggap niya ito. Bumalik sa kubo sa tabing dagat patuloy na ginagawa ni Raya ang kanyang puwet at pinuri siya ni Hayato sa pagiging likas na palakaibigan. Pagkatapos ay tinanong niya si Shirajuko kung bakit hindi pa siya naghahanap ng permanenteng trabaho dahil malapit na siyang makatapos ng kolehiyo. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang nasa isip ngunit syempre hindi alam ng tanga ang ibig niyang sabihin. Sumugod si Emmy at ibinalita na ang tatlong ulo ng itlog noon ay nagdudulot na naman ng kaguluhan sa kubo kaya inutusan siya ni Hayato na takutin sila. Medyo literal na tinanggap ni Emmy ang order at nagsimulang magpakita ng mga horror movie mask para takutin ang mga lalaki. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat ay dumating kapag napagtanto nila na siya ang parehong batang babae na nag-abot ng kanilang mga asno sa kanila pagkatapos ng pista at sa wakas ay tumakbo sila para dito. Bumalik sa pangunahing kape na patunayan ni Oka na napakahina sa paggawa ng kape na ito ay kahanga-hanga. Samantala pinasalamatan ni Raya si Ami para sa pag-save kaya sinabi ni Ami na ito ang lahat ng ideya ni Hayato na nagparamdam kay Raya na naantig muli. Pinuntahan niya ito upang pasalamatan ito ngunit nakatagpo ng isa pang hindi kanais-nais na harem na nabubuo sa paligid niya na nagpapagalit sa kanya. Makalipas ang ilang araw nagpa siya ang grupo na magpahinga ng isang araw sa beach at habang ang iba pang mga babae ay tumungo sa tubig umalis si Akane upang hanapin si Hayato. Natagpuan niya itong nangingisda sa kanyang regular na lugar at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagong love song na isinusulat niya habang nanunood si Raya mula sa isang gayunpaman nang malapit nang ihayag ni Akane ang lyrics na huli ni Hayato ang isang bagay na napakalaki at nagpupumilit na i-reel ito. Sa kalaunan siya ay natamba habang si Ami ay lumalapit upang ipakita na siya ang nasa likod nito ngunit sa huli ay nakakuha ng isang karapat-dapat na headbutt.
Nang maglaon umuwi silang lahat pagkatapos nguyain si Ami dahil sa pagiging walang utak ngunit nananatiling tahimik si Raya. Kinabukasan ipinagpatuloy ang trabaho sa kubo sa tabing dagat at si Raya ay patuloy na nauuna habang si Hayato ay nag-aalala na siya ay sumobra na naman. Samantala si Akin ay dumaan sa isa pang masakit na tuyo na araw sa pangunahing kafe na may bonehead si Ami upang panatilihin ang kanyang kasama. Tinanong niya si Ami kung interesado siyang matuto ng paggawa ng kape. Pumayag siya at sa pagtataka ni AK nalaman niyang hindi mo kailangan ng utak para magtimpla ng kape. Pagbalik sa kubo sa tabing dagat pinagalitan ni Hayato si Raya dahil sa labis na pagtatrabaho ng walang pahinga o pagkain at pinilit siyang magpahinga upang makapagtanghalian. Habang nagpapahinga si Raya lumalabas ang ilang producer ng tsaa at humiling na gumawa ng feature sa kanilang kubo dahil nakakakuha sila ng mga kahangahangang review. Sinabi ni Hayato na lahat ito ay salamat kay Raya na nagkataong lumitaw sa sandaling iyon. Biglang nakilala ng TV guy si Raya bilang ang henyong child actor mula 15 taon na ang nakakaraan at pagkatapos sabihin ang kanyang buong pangalan biglang naalala ng iba pang mga customer kung sino siya. Gayunpaman kapag napagtanto nila na nagpunta siya mula sa pagiging isang bituin hanggang sa pagtatrabaho sa isang coffee shop sinabi nila na nahulog siya sa biyaya at ito ay naging sanhi ng kanyang pagtakbo. Kalaunan ng gabing iyon naghapunan ang grupo nang wala si Raya na nagsabing hindi maganda ang pakiramdam niya. Kapag tapos na sila tiningnan ni Oka ang mga lumang pelikula ni Raya at naalala ang pakikipag-usap niya sa TV production guy. Tila si Raya ay naging isang masipag na artista at ang kanyang ina ay nagtulak sa kanya na gumawa ng higit pa habang ang kanyang ama ay hindi natutuwa tungkol doon at nais ang kabaligtaran. Sa kalaunan nagsimulang mawala si Raya sa pagiging sikat nang matuklasan nilang naghihiwalay ang kanyang mga magulang. Nang gabing iyon nakaupo sa labas si Raya ay nagtataka kung bakit iniwan pa rin siya ng kanyang ama nang lumabas si Hayato upang tingnan siya. Sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang mga talento sa lipunan ay hindi lamang natural at pinilit sa kanya mula noong siya ay bata pa. Gayunpaman ipinaliwanag ni Raya na hindi ito nangangahulugan ng isang bagay sa huli dahil pinalitan lamang siya noong siya ay tumanda. Tiniyak ni Hayato sa kanya na hindi magtatagumpay ang kafe kung wala siya kaya sa huli ay nagbunga ito ngunit sinabi sa kanya na nag-aalala siya sa kanyang kalusugan kung patuloy itong sumobra. Ipinaalala nito kay Raya ang mga salita ng kanyang ama at sumigaw siya na huwag siyang iwan. At kahit na walang ideya si Hayato kung ano ang kanyang hinihikbi ipinangako niyang hindi. Kinabukasan bumalik sa normal si Raya at tiniyak sa kanya ng mga babae na anuman ang kanyang nakaraan bahagi na siya ng pamilya ngayon. Makalipas ang mga araw naglalakad si Oka sa kubo sa dalampasigan na kakaiba ang kinikilos. Agad na tumakbo si Ami sa kanya kasama ang isa sa kanyang mga pipi na kalokohan kaya pinagalitan siya ni Oka upang maseryosohin ang kanyang trabaho. Nagulat ang lahat dito ngunit agad na nakita ni Hayato ang problema. Nang maglaon habang tumatakbo si Ami patungo sa pangunahing kafe sumunod si Oka nang malapit lamang sa likuran upang makasalubong ang isa pang Oka na nagpapadala sa utak ng gisantes ni Ami sa sobrang pagmamadali. Ang duplicate pala ay ang kambal ni Oka si Kika na gustong magkaroon ng importanteng meeting kasama ang buong bahay. Nang gabing iyon ngumunguya si Kika kay Oka tinatanggihan na pumasok sa kolehiyo sa pag-asang maging isang fashion designer para lamang mapunta sa ilang small-time cafe. Para bang hindi iyon sapat na masama hinarap niya ang mga babae at si Hayato at tinawag silang lahat ng mababang kilay na basura na hindi karapat-dapat na makipagtulungan kay Oka. Agad na sinampal ni Oka ang kapangahasan ng kanyang kapatid na babae na lumabas sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Humingi ng paumanhin si Oka sa lahat at ipinaliwanag na dapat magalit sa kanya ang kanyang kapatid na babae sa pagiging kambal na kailangang sumunod sa yapot ng kanyang mga magulang habang si Oka ay nagagawa ang gusto niya. Kinabukasan sa beach hut si Oka ay seryosong wala sa kanyang laro at nauwi pa sa pagkabunggo sa mga customer at pagbasag ng salamin. Gayunpaman napansin ni Hayato si Kika na nanunood mula sa malayo at ang pailay na dahilan para sa isang disguise. Umalis si Kika at naalala niyang ipinagyayabang ni Oka ang cheesecake ng kafe kaya pumunta siya roon para subukan ang isa. Ngunit nang malaman ni Ami ang isa pang malokong maskara nagpupumilit siyang panatilihin ito at umalis. Nang gabing iyon naisip ni Oka kung gaano sila kalapit ng kapatid ngunit pagkatapos ay nag-alok si Kika na pumunta sa kolehiyo bilang kapalit ni Oka. Nagkahiwalay sila.
Sa sandaling iyon sumama si Hayato at sinabi sa kanya na dumaan ang kanyang kapatid na babae, ibig sabihin ay nag-aalala lang siya sa kanya. Pinayuhan niya itong magpahinga sa susunod na araw at ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang tunay na pamilya para makabalik siya sa normal. Kinaumagahan humingi ng paumanhin si Oka sa mga babae para sa paglilibang, ngunit paglabas niya nakita niyang papalapit sa kanya ang kanyang kapatid. Pareho silang naglalakad at nagsimulang humingi ng tawad si Oka sa pagiging makasarili niyang brat. Pinutol siya ni Kika at sinabing masaya siya sa tinahak niyang landas, ngunit matapos makita ang mga cute na damit na ginawa niya para sa iba pang mga babae at kung gaano sila kasaya. Nagtataka siya kung bakit hindi ginawa ni Oka ang parehong para sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Oka sa pagsampal sa kanya at sinabing siya pa rin ang kanyang mahalagang kapatid na nagpapahiwatig ng mga gawaing tubig ni Kika. Pagkatapos nilang magayos bumalik sila sa bahay para humingi ng tawad si Kika sa iba. Ngunit nang buksan ni Oka ang pinto nakita niyang nakabaon si Hayato sa ilalim ng napakaraming plot, kaya agad niyang isinara ang pinto bago magkamali si Kika. Si Akane ay dumating upang iligtas at iminumungkahi na pumunta sila sa kape para sa ilang cheesecake at kape, at sa wakas ay masaya si Kika na sa wakas ay makipag-bonding sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang linggo sa wakas ay natapos na ang tag-araw at ang grupo ay nag-enjoy sa huling pahinga na magkasama habang si Akane ay nakatitig kay Hayato. Maya-maya pinuntahan ni Hayato ang mga numero ng kafe at pumasok si Akane para tingnan siya. Matapos magpaikot-ikot sa loob ng ilang sandali tinanong niya si Hayato kung napagtanto niya kung ano ang nararamdaman ng isang tao tungkol dito, ngunit nang subukan ni Hayato na kumilos na pipi ibinaba niya ang kanyang kamiseta upang ipakita sa kanya ang isang senadorios na hindi niya mapalampas. Nagtapos siya sa pagtatapat ng kanyang nararamdaman para sa kanya sa code at nang maunawaan ni Hayato sa wakas sinabi niyang masyado siyang abala sa pagtatrabaho sa kafe sa ngayon, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang maaaring mangyari mamaya. Kinuha ni Akane ang makukuha niya at masayang umalis. Kinabukasan ng grupo ay nagtungo sa isang pampublikong paliguan dahil ang kanila ay nasira sa daan. Napansin ni Akane kung gaano ka-chummy si Rai kay Hayato. Sa banyo tumungo ang mga babae sa kanilang seksyon kung saan nakita nilang muli ang kanilang kasosyo sa negosyo sa MILF. Tumalon sila sa tub at tinanong ng kasosyo sa negosyo kung ano ang pakiramdam ng mamuhay kasama si Hayato at kung mayroon man sa kanila ang nakakaramdam na, ngunit lahat sila ay napahiya at nagdahilan pa nga si Shirejiko. Bumaling si Akane kay Rai at tinanong kung may nararamdaman ba siya para kay Hayato, ngunit si Rai ay madaling makaramdam ng pagkahilo at abandonado rin ang batya. Habang natutuyo siya sinubukan niyang ibalik ang kanyang nararamdaman at inuna ang kape, ngunit natigilan siya ng diretsyong sabihin sa kanya ni Akane na gusto niya si Hayato. Tinanong ni Akane si Rai kung ganoon din ba siya, ngunit nang itanggi ito ni Rai ibinunyag ni Akane na ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman, ngunit dahil walang nararamdaman si Rai hindi niya ito dapat isipin. Pagbalik nila sa bahay napagtanto ni Rai na kailangan niyang bumili ng mga sangkap para sa almusal bukas, kaya sinabi ni Oka kay Hayato na sumama sa kanya dahil gabi na. Habang sila ay nasa labas si Hayato ay nagtanong kung bakit siya naging sobrang out ng araw na iyon, ngunit Rai lamang ito choke hanggang sa dehydration. Agad na huminto si Hayato para bigyan siya ng malamig na inumin at nagsimulang magtaka si Rai kung bakit napakabait nito sa kanya. Pagdating nila sa bahay napagtanto ni Rai na ito ang perpektong pagkakataon para magtapat sa kanya dahil nag-iisa sila. Kaya't bago pumasok si Hayato sa loob hinawakan ni Rai ang kanyang braso at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay umiibig siya sa kanya, ngunit tumalikod sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang gagawin kung sinabi niya iyon. Si Hayato ay nagsimulang magpawis sa mga ilog at sinabi sa kanya na ito ay magpapasaya sa kanya, ngunit ang mga mata ni Rai ay nagliwanag sa kagalakan at sinabi na ito ay sapat na kung ito ay magpapasaya sa kanya na iniwan si Hayato na seryosong nalilito. Kinabukasan pumasok si Rai kay Akane na naglalagay ng ilang mood kay Hayato, kaya't ngumunguya siya sa mga ito dahil sa panggugulo, at nang mapansin ni Hayato ang pagtitig sa pagitan ng mga babae kinuha niya ito bilang hudyat na umalis. Kapag sila ay nag-iisa sa wakas ay ipinagtapat ni Rai ang kanyang nararamdaman para kay Hayato at sinabi sa kanya na naasar ito sa kanya kapag sinaktan siya ni Akane.
Samantala ang paghihirap ni Hayato sa pagiging ganoon ngunit ang kanyang pagdurusa ay nadagdagan lamang nang marinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa kafe sa likod ng kafe pumasok si Ami at inabutan ang mga babae ng ilang bola ng putik para sa ilang mga laro ngunit bago maglaro si Akane ay humingi ng paumanhin para sa pagpilit. Raye na sa wakas ay iniluwa kung paano siya nararamdaman at pareho silang sumasang-ayon na maging magkakaibigan. Gayunpaman nag-bust si Hayato at nagsimulang makiusap sa kanila na huwag makipag-away sa stis ngunit tiniyak ng mga babae na hindi sila nag-aaway. Sinabi sa kanya ni Ami na naglalaro lang sila at nalilito si Hayato kaya napasigaw na lang siya na parang baliw habang ang mga babae ay sumang-ayon na balang araw ay mauunawaan niya kung gaano sila kaseryoso. Kinabukasan iminumungkahi ni Hayato na magdagdag sila ng ilang mga bagong opsyon sa kanilang menu at nang si Akane ay nagsimulang purihin ang kanyang ideya tumalon si Raya at nagsimulang humalik din sa asno. Naalala ni Hayato ang kanilang mga pag-amin ngunit pagkatapos ng sinabi ni Ami ipinapalagay niyang lahat sila ay ginugulo lamang siya at tumanggi na makipaglaro. Samantala lumabas na narinig ni Shirajuko sina Akane at Rye na nagtapat ng kanilang nararamdaman para kay Hayato at nagsimula siyang magmukhang malungkot. Nang maglaon nagsimulang magluto sina Shirajuko at Hayato ng bagong menu item. Kapag tapos na sila ibinalita ni Shirajuko kung gaano kabilas ang summer at nang sabihin ni Hayato na dahil abala sila sa kafe tinanong ni Shirajuko kung hindi dahil may nangyaring romantikong. Naalala agad ni Hayato ang dalawa pang uhaw na kasambahay ngunit nagpa siya na panatilihing selyado ang kanyang mga labi. Gayunpaman inihayag niya na kahit na ang pakiramdam ay mutual hindi siya maaaring makipag-date sa kanya cause gagawin niya itong malungkot balang araw ngunit inihayag niya na siya ang unang nahulog sa kanya. Agad na nagsimulang maghinala si Hayato na ang babaeng ito ay naging lasing na naman. Itinanggi ito ni Shirajuko ngunit sa loob ng 2 segundo naghuhubad na siya at sinusubukang i-wiggle ang kanyang paraan sa kanyang damit. Lumapit si Akane sa kanila at binalaan si Hayato na kahit siya ay magkakasakit sa ganitong pag-uugali. Nang maglaon nagtaka si Hayato kung paano nalasing muli si Shirajuko ngunit nagtataka kung gaano kay Toto ang kanyang sinabi. Mamaya namimili sila para sa kanilang mga bagong bagay sa menu kapag nakatagpo sila ng ilan sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Humihingi ng payo si Hayato sa kanilang bagong menu at natutunan daw nila ang lahat ng nalalaman nila sa kanyang lola. May binanggit ako tungkol sa isang 3-star na restaurant ngunit pinigilan sila ni Shirajko bago nila matapon ang beans. Nang umalis sila itinanong ni Hayato kung ano ang alam ni Shirajuko tungkol sa kanyang lola at kung ano ang patuloy nitong hinahanap tuwing gabi. Sa wakas ay ipinagtapat ni Shirajuko na noong bata pa siya dinala siya ng kanyang ama sa kafe upang matutong magluto mula sa kanyang lola na isang 3-star chef. Nang maglaon ng si Shirajuko ay sinusundo ng lalaking maputi ang mukha si Hayato ang nagligtas sa kanya at iyon ang una nilang pagkikita. Tinanong ni Hayato kung ano ang itinatago sa kanya ng kanyang lola ngunit isiniwalat ni Shirajuko na ang kanyang mga gramo ay nangako sa kanya na hindi sasabihin sa kanya. Gayunpaman ipinaliwanag ni Hayato na alam na niya ang sikreto ay huminto ito sa pagtatrabaho bilang chef dahil sa kanya. Nang maglaon nahanap ni Shirajuko si Hayato na nag-iisa sa kafe at patuloy niyang iginiit na ang kanyang mga gramo ay sumuko sa kanyang mga pangarap na alagaan siya ngunit ipinaliwanag ni Shirajuko na nang tanungin niya ang kanyang lola kung pinagsisihan niya ito sinabi lang niya na si Hayato ay kanyang bago dahilan para mabuhay. Sa wakas ay naunawaan ni Hayato ang damdamin ng kanyang gramo at nangakong hindi niya pababayaan ang kuweba kaya nangako si Shirajuko na manatili sa tabi niya at tutulungan siyang gawin ito. Sa sandaling iyon ang iba pang mga batang babae ay humagulgol sa pag-iyak dahil sila ay nag-eavesdrop sa buong oras at ipinahayag nila kung gaano nila siya kamahal. Nang maglaon nagpa siya ang grupo na magpiknik ng magkasama at doon napagtanto ni Shirajuko na dahil alam ni Hayato ang katotohanan malaya na siyang magtapat ng kanyang nararamdaman at ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Nang marinig ito ni Oka napagtanto niyang nabigla na ang iba ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman hindi sinasadyang humigop ng alak si Shirajuko at naon ang lecture mode. Makalipas ang ilang taon lumaki na si Hayato at bumalik ang kanyang anak mula sa paaralan upang maghanap ng lumang larawan mula sa kafe kasama ang kanyang ina at 4 pang babae. Gayunpaman nang tanungin niya si Hayato kung kailan siya nahulog sa kanyang ina sinabi lang ni Hayato na hindi niya naaalala ngunit isa pa rin siyang sinungaling.